So nakaraang araw mga sangkay ay ating napag-usapan ang nabuong napakalaking bagyo na halos kasing laki po ng bansa ito at sobrang lakas daw po talaga ng hangin at binabantayan po ito ng buong mundo. At hanggang ngayon nakatutok po ang mga mata ng mga eksperto, mga sangkay at ng buong international media sa bagyong ito. Ito pong kung tawagin ay Beryl Hurricane. At ngayon ay tumama na nga po ito sa kalupaan at tingnan po natin kung gaano kalakas ito. What's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog, another video mga sangkay. At ito, gusto kong ilabas itong matinding impormasyon ngayon at tayo mismo makita po natin sa ating mga mata kung gaano po katindi itong binabantayang napakalaking hurricane. Okay? Na may matindi daw pong hangin itong dala. No, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.24 million subscribers na po tayo. Umakyat na naman po tayo, no? Dumami na naman po tayo lalo. So, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, i-subscribe muna po. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto mga sangkay, tingnan po natin itong balita. O, tingnan nyo po ito ha. Pakita ko lang po sa inyo saglit. Ayan po, yan po mismo yung pagtama nitong Beryl Hurricane na nag-landfall na nga po. So, sobrang lakas po talaga ng hangin niya mga sangkay. At ngayon, kung babalikan po natin dito, ito po yung mga balita tungkol dyan. Tonight, Hurricane Beryl, the earliest recorded Category 4 to hit the Atlantic, is battering the southeastern Caribbean. Okay, sobrang daming balita tungkol dyan mga sangkay ngayong nag-landfall na. So, tingnan po natin mga sangkay. Ini-explain po dito, pinapaliwanag kung bakit po mabilis po ang pagka-develop nitong Hurricane Beryl na sobrang tindi. It's the earliest Category 4 hurricane. Kaya po sinasabing fast-developing Hurricane Beryl kasi sobra pong bilis umakyat from Category 1, Category 2, naging Category 3. Ngayon, 4 na po at maya-maya lamang mga sangkay, magiging Category 5. Close na daw po. Close to Category 5. On record in the Caribbean. With more on that, our extreme weather specialist Chris Higgins has a look at this storm. Chris. Yeah, it is a monster, and for so early in the year, it is unprecedented. Hurricane Beryl, of course, is what we're talking about. And just 4 days ago, we barely had anything on the map. It was just something to watch. Here it is right now, a massive hurricane, a very well-defined eye. It's a Category 4, on the verge of reaching Category 5. Konti na lang mga sangkay, papasok na po sa Category 5. Status, 155 mile per hour winds with top gusts over 180 miles an hour, 185 miles an hour to be specific. The track of this is pretty well locked in. It came through Grenada earlier today in the Windward Islands, and that big ridge of high pressure, that dome of hot air that Glenn was talking about centered over the southeastern U.S. extends all the way into the Bermuda area. We often refer to this as a Bermuda type high. Well, this thing is acting as a steering current and a blocking mechanism. So we know almost exactly. Okay. So yan po yun mga sangkay. Medyo marami po talaga ang kinakabahan sa bagyong ito. Ang buti nga po mga sangkay, nagsimula po ito sa karagatan na kahit sobrang laki po, at least nasa dagat. At maliban dyan, hindi po tumama kaagad sa mga malalawak na kalupaan. May mga island po na nahagip mga sangkay, pero hindi po katulad sa halimbawa, tatama po talaga sa isang mismong malaking syudad. Pero mga sangkay, ito na nga po. Dito po tayo. Tingnan po natin ito. Hurricane Beryl makes landfall north of Grenada. So tingnan po natin kung gaano katindi ito. Tonight, Hurricane Beryl, the earliest recorded Category 4 to hit the Atlantic, is battering the southeastern Caribbean. Puncturing schools in the Grenadines and slamming the coast with wave after wave of damage and debris. Similar snapshots are pouring in from places like Grenada and the island of
Carriacou, where the National Hurricane Grabe, tingnan nyo yung mata mga sangkay. Sobrang laki. Center says Beryl made landfall as an extremely dangerous system, producing catastrophic winds and life-threatening storm surge. Okay, ang kinagandahan lang po sa kanila mga sangkay, di ba? Itong mga lugar na madadaanan, masyado pong advanced naman sila sa preparation. Kasi nakaraan pa sinabi ito mga sangkay. No, so I think nakapaghanda ang mga tao doon. Grenada's prime minister offering a sobering assessment and warning. We have reports of extensive storm surge. We have reports of extensive loss of roof and damage to buildings. There is the likelihood of even greater damage. As palm trees bend and storm surge floods communities across the Ito, Caribbean, pumasok na po yung tubig paloob. Ay, grabe. Tingnan nyo yan mga sangkay. large boats bob up and down in Barbados, and even more jaw-dropping. Grabe, tingnan nyo itong barko. Look at that, guys. Ayan, oh. Barbados, an even more jaw-dropping vantage point from space. The International Space Station revealing Beryl's monstrous footprint. As Tingnan nyo to, ha. Tinignan po ng ng mga eksperto sa mismong sa space. At ito po yung kanilang hunters nakita. offer an eerie glimpse from inside the eye of a system sustaining 150-mile-an-hour winds. White-knuckle moments for residents still in harm's way from Union Island and Martinique to Carriacou. Those are the areas that are most threatened now. Grabe, tingnan nyo mga sangay kung gaano kalaki yan. So, yung mga nahahagip, buti nga mga maliliit po na mga kalupaan, mga isla ang natatamaan pa lang. Wala pa po doon mismo sa Mexico, sa Amerika, kasi doon po yung halos tumbok na ito. With both those devastating Category 4 winds as well as the storm surge of 6 to 9 feet above normal tide levels. Meteorologists now Ayan, keeping a close eye on countries like Jamaica. Papunta po siya sa Mexico. Tapos syempre, dahil malaki itong bagyong to, ang pagkakaalam po natin, iikot pa po ito mga sangkay, papaganon, papunta sa US. So, itong ganitong klaseng event ngayon ay magiging new normal until 2030. Kasi dahil po sa climate change. Okay? Sabi pa nga ng mga expert, mga scientist, na ang mga bagyo ay mas lalong magiging katakot-takot at mas delikado sa panahon natin ngayon. Okay? Tandaan nyo po yan. Bakit? Dahil po sa climate change. Ano ba ang mayroon sa climate change? Ito po ay ang pagbabago ng ating klima dahil po sa abnormal na kalagayan ng ating mundo dulot po ng global warming. So, marami po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Actually, hindi lamang po ito, hindi lamang pinag-uusapan mga sangkay dito yung ganitong klase mga bagyo, kundi pinag-uusapan pa po mga sangkay ang mga matitinding heat wave na nagaganap po sa iba't ibang panig ng ating mundo. Currently under a hurricane watch. As nearby Turks and Caicos issues this urgent warning to students, in the interest of their health and safety, the country is organizing a charter to bring them home before Beryl strikes. Okay, ngayon, ayan, sa kanila mga sangkay, may important announcement. Mas maganda, mas maaga, no? Pinapagtago na kung saan mas safe. Ngayon, dito, tingnan po natin kung gaano katindi itong pinsala nitong hurricane na ito sa ibang mga lugar na nadadaanan. Category 4 na po ito mga sangkaya at paakyat daw po ng paakyat to Category 5. Ang ibig sabihin, delikadong delikado. Grabe. Oh my goodness. Wait lang. Tanggalin lang natin tong ano. Pero sobrang lakas talaga niya mga sangkay, no? Ayan. Grabe. Oh my. There goes another roof.
Tingnan nyo mga sangkay yung paligid. Sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas pa ng ulan. Grabe. Naalala ko dito mga sangkay yung Yolanda, di ba? Sana, wala na makita. Grabe yung hangin. Grabe. Oh my. Grabe. Ang tindi na ito din. Sobrang lakas nga talaga. Tingnan nyo mabuti, oh. Gaano katindi. So, ito po ay Hurricane Beryl. Pieces of the roof are flying away, but you can't quite see it through the rain. Sana, wala na sila That makita mga house is sangkay. being obliterated. Sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas din po ng buhos ng ulan. Tingnan nyo yan, mga sangkay, oh. My goodness. So, isa lang po ang naalala ko sa ganitong situation, yung panahon ko ng Yolanda. Ano, tingnan nyo yan, mga sangkay, kung gaano pa delikado yan. Grabe yung hangin, men. Goodness. So yan po mga sangkay, no? Yan po yung ganyan po kalakas itong ano. Ganyan po kalakas itong hurricane na ito, itong bagyo, itong Beryl na naglandfall na nga po sa ibang mga bahagi, mga isla, mga sangkay, mga kalupaan. At yan po ang talagang ginagawa niya ngayon. At ito po ay umpisa pa lamang mga sangkay dahil po sa climate change. Mas marami pa pong dadating na malalaking bagyo. So ito, bago sa ating paningin dahil siguro yung mga nakita po natin dati, yung panahon po ng Yolanda, halos ganito po yun, mga sangkay. Kung titingnan po natin. Pieces of the Ganyan na ganyan po yun. Ayan, no? Grabe yung hangin, no? So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs natin. At ayun, hanapin niyo po sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.